sirang escalator, maruming banyo at masikip na terminal. Ilan lang yan sa mga problema sa mga paliparang inusisa sa Senate Committee on Public Services kanina. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Naawa ako sa mga senior citizens because puno yung elevator. There's only one elevator, right? Goes up and down. So they have to drag their bag down to the ground. Escalator. Ipinakita ni Senate President Mig Zubiri ang isang video ng hindi gumaganang escalator sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Giit ni Zubiri, napipilitan ng maraming pasahero, kabilang ang mga senior citizen, na gumamit ng hagdan kahit bitbit ang kanilang mga maleta. Isa lamang po yan. You know the escalator from Naiya 3 when you go down? It's been busted for the last 5 months, I think. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kaugnay ng estado ng ilang paliparan sa bansa, inamin ng Manila International Airport Authority na unserviceable na ang ilang elevator at escalator sa Terminal 2 at 3 ng NAIA. Paliwanag ng MIA, dinala na nila ang issue sa contractor ng Mitsubishi, pero nagka-delay daw sa pag-deliver ng spare parts, kaya bumili na lang ang ahensya ng bagong spare parts sa iba para mapagana ang mga escalator. Ayusin na po namin yon. Kasi nakikita ko, naramdaman ko rin po yun. Ang hirap po bumaba doon. You notice it because there's only one. It's the only one way to go down. Either the elevator or that stairs or that escalator. It's a bottleneck there. I think that's also a design flaw of that NAIA 3. Target daw ng MIA na maisaayos ang mga escalator at elevator bago i-turn over ang airport sa pribadong concessionaire sa September. Pero maging sa mga paliparan sa ilang probinsya, perwisyo rin ang nararanasan ng mga biyahero. Sa Laguindingan Airport, halos wala na umanong maupuan ng mga pasahero dahil siksikan sa terminal. Maging ang mga banyo, napakarumi at maputik rin. Ang sikip ng airport, you know, my wife takes that every week to go home. I take it once in a while and I see the airports pagdating doon, punong-puno ng tao. Yung mga foreigners, Madam Secretary, the foreigners are standing. The aircon are not working. Ayon kay Iloilo Mayor Jerry Treñas, ganyan din ang sitwasyon sa kanilang paliparan. Pati raw mga aircon, hindi na gumagana. Nabigyan na raw sila ng pondo para maipagawa ang mga ito. Pero hindi raw nila magamit dahil kailangan pa ng Memorandum of Agreement sa Transportation Department at Civil Aviation Authority of the Philippines. May mga interesado na rin daw mula sa pribadong sektor na pumasok sa private-public partnership. Kaya ang tanong ni Treñas, bakit hindi na lang payagan ng PPP? There are interested parties for this airport. If government cannot spend for this, we can go PPP. It's a mode allowed under the law. Yan din ang tanong ng ilang senador. I don't know what's taking so long for this to be decided because it feels like obviously the government can't handle all of this. So what is hindering us from granting these PPP projects to a capable conglomerate that can deliver? Sabi ni Zubiri, may mga negosyante nang nagrereklamo sa kanya dahil sa napakahaba at matagal na proseso ng awarding sa mga airport. They were complaining that they are officially published na. This is how bad it is. They officially published already the start of the Swiss challenge. Under the law, ano yan, 90 days ba yun? 90 days? 90 days sa Swiss challenge. Until now, they're not giving the end date. Tapos na yung 90 days. Magtatapos na itong May. Pero they're saying, no, hindi pa nag-umpisa. Ayon sa DOTR, nagkaroon ng delay dahil sa bagong PPP code na inilabas noong April 6. Pero patuloy naman daw ang mga negosasyon. Yung mga nakaschedule na rin daw ng mga pagpapagawa ng mga sirang pasilidad sa mga airport. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.